Okay po, topic natin, concern natin lahat, lumalaki ang tiyan, di ba? Yan talaga problema natin. Paano liliit ang tiyan, paano liliit ang bilbil natin. Yan ang problema, especially pag nagkakaedad. Pag edad 40, 50 years old, talagang lalaki ang tiyan eh. Di ba? Bumabagal ang metabolism natin. Mas marami yung kinakain natin. Kahit pareho yung kinakain natin ngayon, mas tumataba tayo ngayon. Mas mabagal metabolism, mas lumiliit yung muscle, dumadami yung taba. More nakaupo, kulang ang galaw kasi nagkakaedad. At isa pang problema, pag lumalaki yung bilbil natin, sign to na pwede magkaroon ng diabetes sa ibang araw. Pwede rin magka-high blood pressure, tataas din cholesterol. Pwede rin magbara sa puso. Yan talaga linya natin bilang internist at cardiologist. So, meron tayong mga tips na sinulat ko tong article. 14 tips para hindi lumaki ang bilbil or at least mabawasan man lang konti. Diba? Pag nabawasan lang yung timbang konti, malaking tulong na. Tingnan natin baka makatulong to sa inyo. Number 1, mas maganda uminom ng isang basong tubig bago kumain. Okay? Ito yung mga tips natin Minsan kasi pag kumakain tayo na walang laman ng tiyan, mapaparami kain natin. Pero kung uminom ka muna ng isang basong tubig, medyo may laman ng tiyan mo, mas konti na lang makakain mo. Yung iba, inuumpisahan yung pagkain ng clear soup. Diba? Tubig kasi walang calories. So pag may laman na, hindi masyadong mapupuno. Hindi ko naman sinabi juice o soft drinks, di ba? Tubig before eating. Number 2, kailangan bawasan yung alak o itigil ang alak. Kasi yung alak mismo, dagdag calories siya, nakakataba siya. Ang beer, isang beer, 150 calories. So, marami. Kaya may tinatawag na beer belly Beer belly, di ba? Yung mahilig uminom ng alak, lumalaki ang tiyan. Kasi mataas siya sa calories. Isa pa, kahit yung mga red wine, grapes yan, maraming calories yan. Hard drinks, may pulutan ka pa. So, tataba ka talaga pag uminom ka ng alak. Number 3, itong tip ko para hindi lumakiyat yan. Iwas sa matatamis na inumin. Kung tatanungin mo ako paano mag-diet, ang sinasabi ko lagi, tubig lang. Sabihin, Doc, ano ba pwede ko inumin? Pwede ba buko? Buko, around 50 calories isang baso. O isang buong buko, baka 100 calories. Pati yung laman, baka up to 200 calories. So, buko juice, nakakataba din. May calories. Kaya tubig mas maganda. Soft drinks, ang daming asukal yan. Isang soft drinks, 12 ounce, mga 10 kutsaritang asukal. Iced tea, ang tamis ng iced tea. Yung mga juice sa delata, juice sa bote, unless prutas na lang kainin mo. Pero yung mga juice, may added sugar yun So, lahat yan nakakatamis, nakakataba, tubig lang talaga. Doc, ayoko lasa ng tubig. Pwede tsaa. Tsaa lang na walang honey, walang asukal. Pag kape, pwede black coffee. Black coffee lang. Okay, so tubig talaga pampapayat. Number 4, para hindi lumaki ang bilbil, iwas na tayo dito sa mga junk food, di ba? Ito mga junk food, mga chocolate, mga candy, mga matatamis, mga donut, lahat yan mga pagkain pambata Siguro pag wala ka pang 40 years old, siguro teenager ka, pwede ka kumain ng chocolate, junk food, teenager pa. Pero pag lampas ka na 40 years old, medyo takwil mo na itong mga soft drinks, junk food, chichirya, masyado maalat. Ang problema kasi yung mga junk food natin, masyado maalat yan Kung maraming salt ang kinain mo, mas maraming tubig maiiwan sa katawan. So, pag maraming tubig maiiwan sa katawan mo, mas magmamanas ka. Manas mukha, manas paa, manas ang tiyan. So, tataba tayo kasi salt retains water. Gusto mo, bawas sa asin. Kaya nga recommended 2,000 milligrams lang ang salt every day. So, junk food, iwas, mga chocolate. Kung gusto mo, dark chocolate, konting-konti lang.
isang maliit na piraso, yung mga matatamis. Kung bibili kayo ng fast food, di ba? Huwag na mag-extra cheese o pizza, maraming extra topping o punong-puno ng super special. Masyadong mataba na to. O minsan yung pizza mo, lalagyan mo pa ng hotdog sa side. Masyado po. Baka umabot ka ng 1,000 calories bawat kainan. Okay? Isa pa, yung mga pinapatong natin na sausawan, kasali na rin yun sa mga junk food and sweets Hindi naman siya masama, pero pag dinamihan mo yung sausawan, dun tayo delikado. Yung puro mayonnaise, di ba? Salad ka nga, naggulay, puro ka naman Thousand Island, puro mayonnaise, ranch sauce. Kahit sobra daming ketchup maalat din Yung mga may kidney problem, bawal ang ketchup kasi ang ketchup maalat. Maganda sana kamatis, tomato. So, yung mga seasoning, maalat, bawas din. Number 5, yung mga prito. Okay, iwas tayo sa pritong pagkain at mga processed meat. Anong prito? Mahilig kayo sa fried chicken, di ba? Masarap ang fried chicken sa mga restaurant. Ang problema, pag nag-fried chicken ka everyday, puro prito-prito, mamantika. Yun Pag pinirito mo yung chicken, mas mataas na yung calories. Isa pang problema ng manok. Huwag mo lalagyan ng maraming breadings. Di ba masarap yun yung may harina? Yung fried chicken, wala ko binabanggit na brand. Pwede sariling luto mo to Yung fried chicken na maraming breadings, maraming balot, tawag nila butter, yung nakabalot na breadings. Ang problema doon ma-absorb lahat ng mantika. Yung alat, yung seasoning, ma-absorb nung breading, kaya yung chicken mo, sobra mantika, imbis na ordinary chicken na walang breading, yun na lang kainin mo. Tsaka yung manok mismo, mamantika na siya, may sarili na siyang mantika. So kung fried chicken man everyday, hindi maganda. Gusto mo inasal, pwede. May inasal na chicken, may roasted chicken, pwede rin nilaga. Nilagang manok, inasal, roasted, tumutulo yung mantika, mas maganda. Sa chicken, ang nakakataba na parts yung hita, yung paa. Pasarap naman, pero mas mataba siya. Ang less taba, yung pecho, yung breast. So, pag purong prito, lalo na, pritong pork chop, pritong french fries. Nako, french fries, 4 na kanto yung french fries, di ba? Yung 4 na kanto yun, nakalubog sa mantika yun. Yung mantika, alam naman natin, hindi rin maganda, di ba? So, french fries, onion rings, di ba? 400 calories yan. Isang serving, super size mo pa. So, lahat yan, nakakataba. Processed meat, di ba? Processed meat, ano yan? Bacon, lubog sa mantika, hotdog, salami, langgonisa, animal fat, di ba? So, mas piliin natin yung mga steam, yung mga bake, yung mga broiled, inasal, mga nilaga, may sabaw. Sa tingin ko, mas okay. So, yung prito, hindi ko sinabi wag kumain. Pwede kayo kumain. Wag lang madalas, di ba? Kasi tataba tayo dito. Number 6, kailangan natin mag-exercise ng tiyan, core muscles. Ang ginagawa ko lang yung mga core muscles, yung mga crunch. Mapapanood nyo yung hihiga ka, yung hindi talaga buong push-up, pero ika-crunch mo lang 10 times, 20 times, may tulong yon. Pag yan ang number 6, exercise. Number 7, kailangan yung posture. Laging diretso ang upo, diretso ang tayo, tapos stomach in, yung mga military, lahat sila stomach in. Pinapractice nila na lagi sila naka-stomach in, di ba? Kahit mataba sila, di ba? Kasi pag nasanay ka mag-stomach in, na-exercise din yung muscles sa tiyan. Pag malakas muscles sa tiyan, mas papasok yung tiyan natin. Number 8, kahit anong exercise, maganda sa katawan. Walking, maglakad, pwede, mag-biking, dancing, zumba, swimming, physical activity, linis ng bahay. Lahat ng mga galaw-galaw sa bahay, lalo na kung meron kang binubuhat, meron kang dalang grocery o huwag lang sobrang bigat baka mapila yung likod, baka ma-slip disc.
O, wag naman sobrang buhat. Basta yung normal na nagbubuhat konti, na hindi masyado mabigat, naglalakad, malaking tulong. Lalakas yung muscle, papayat, kasama na rin yung tiyan, mas liliit. Pero pag tumatanda, expect natin, meron talagang more taba. Kasi pag lumampas tayo 50 years old, may tinatawag na sarcopenia. Yan ang sakit ng edad 50 patas. Ano sarcopenia? Sarcopenia, lumiliit talaga ang muscle, dumadami ang taba. Yun ang normal na nangyayari. Kaya nga, pag 50 above, kailangan more protein ang kakainin, chicken breast, more protein, less carbohydrates. So kung dati ang kain mo, 2 platong kanin, 1 pirasong manok. Diba, ganun tayo ng bata. Papalitan mo na. Pag matanda na, dapat 1 o 2 pirasong chicken na healthy. Tapos, yung kanin mo ba, kalahating tasa na lang. So, mas maraming protina na para more muscle. Number 9, tulad na sinabi ko, be physically active, galaw-galaw. Huwag uupo ng matagal. Yan, nakakataba. Nakakalaki ng tiyan yung pag-upo. Kasi pag upo lagi, humihina ang likod, humihina ang muscle sa tiyan. Kaya pag nakaupo kayo ng 30 minutes, 40 minutes, lakad muna kayo. Lakad, akyat, baba sa hagdan muna 2 beses. Every 30 minutes to 40 minutes nakaupo, kailangan may lakad-lakad. Yung laging nakaupo, more than 7 hours in a day. Pag kinompute mo, marami sa atin umuupo 7 to 8 hours in a day, hindi po maganda. Maraming sakit, nakakaikli pa ng buhay. May pag-aaral yan. So, lakad-lakad, trabahong bahay, okay yan. Number 10, pagkakain, dahan-dahan ang kain. Slowly. Kasi wala naman sa nalasahan mo. Basta nalunok mo kasi kasama na sa calories yun eh. So, para mas mabagal yung kain mo, dahan-dahanin mo. Eat slowly, chew the food, para mas mabusog ka. Kung mabilis ang kain mo, mas mapaparami ang makakakain mo, maimpatyo ka pa. Number 11, pumili siyempre ng more healthy food na kakainin para hindi lumaking tiyan. Ano bang healthy food? Siyempre, gulay ang pwede mo damihan. Lahat ng sari-saring gulay, yung mga green leafy vegetables, broccoli, cauliflower, kangkong, talbos, ampalaya, okra, bok choy, pechay, lahat yan, yung mga niluluto natin, di ba? Lahat ng gulay napakaganda. Konting mantika lang, wag overcook, pwede yan. Hindi siya nakakataba. Pagdating sa healthy food na prutas, ang pinaka-diet natin mansanas diet. Yan ang matabang ang mansanas. Yan ang pinaka-diet na prutas, mansanas. Saging pwede rin. Okay? May tinatawag na Japanese banana diet na saging lang kinakain nila sa umaga. 3, 4 na saging, yun lang, tsaka tubig, yun ang pinaka-breakfast nila. So, apple and saging, pwede. Pero yung mga prutas na grapes, ito medyo bawal na to. Babawasan yung grapes, pakwan, melon, pinya, mga matatamis na yan eh. Sama mangga, nakakataba. So, apple and bananas, pwede. Suha, pwede rin. Number 12, tulad ng sabi ko, reduce salt intake. Ang salt ang nagpapalaki ng tiyan. Okay? Water retention, salt sa pagkain. Sausawan. Diba? Let's say, meron kayong adobo. Okay? May adobong baboy, adobong manok. Huwag mo na ubusin yung sarsa. Alam ko masarap yung sarsa at kanin. Pero imbis na inumin mo pa yung sarsa, adobo na lang, konting sarsa na lang pwede na. Noodles, diba? Misa wala tayong magawa, kakain tayo instant noodles. Pag may instant noodles, ako tinatapon ko yung sabaw. Ginagawa ko parang pansit canton. Okay, may lasa na yung pansit, pero yung sabaw, tinatanggal ko. Alam nyo bakit? Ang isang cup noodle, ang asin niya is around 1,500 milligrams. Lagi ko kinocompute. Isang cup noodles, yung mga favorite natin, like sa mga overseas workers, di ba? Marami kayong inuwi na cup noodles. Mga 400 calories, 1,500 milligrams of salt. Sobra siya salty. So, ang recommended in a day is 2,000 milligrams of salt lang eh.
So pag naubos mo yung cup noodle, ininom mo yung sabaw, 1,500 ka na. Kahit sabihin mo, Doc, ininom ko yung sabaw ng noodles, iinuman ko naman ng 2 basong tubig eh. Kahit uminom ka ng maraming tubig, basta nakain mo rin yung salt, 1,500 milligrams pa rin. Hindi pa rin maganda. So ginagawa ko, tinatapon ko na lang yung sabaw o yung seasoning, konti lang nilalagay ko. So hindi 1,500 nakakain kong salt, baka 500 na lang, 500 milligrams. So yung asin, sausawan, bawas. Okay, lalo na yung maalat na yung pagkain, may toyo, may patis, may bagoong, 'di ba? Sa isda, 'di ba? Sa isda, minsan may tuyo na hindi ganun kaalat, may daing na hindi ganun kaalat, o may tinapa na hindi ganun kaalat. Piliin nyo na lang yung hindi ganun kaalat. O sausaw nyo muna sa tubig kasi yung alat ang kalaban. Number 13, para hindi lumaki ang tiyan, huwag constipated. Diba? Pag matigas ang dumi mo, pag sa isang linggo, 1 beses, 2 beses ka lang dumudumi, lalaki talaga ang tiyan mo kasi puro dumi. Diba? Paano dudumi araw-araw? Kailangan dudumi ka araw-araw para lumiit ang tiyan. High fiber foods. Diba? Tulad na sinabi ko, gulay, yung binanggit ko, kangkong, broccoli, cauliflower, ampalaya, high fiber foods, pati prutas, apple, high fiber din yan. So yan ang nagpapadumi, damihan yung tubig. Diba? Sabi ko, inom ng marami. Tubig hindi nakakalaki ng tiyan. Tubig lang kasi siya eh. Nakakalaki ng tiyan pag nilagyan mo ng matamis o maalat. So maraming tubig, high fiber foods, tapos physical activity para gumalaw ang bituka. Para lumambot ang dumi. And number 14, para hindi tumaba, dapat kompleto ang tulog. Anong connection ng tulog sa pagtaba? Malaking bagay. Ang mga taong puyat, mas marami kinakain. Di ba? Subukan nyo. Magpuyat kayo hanggang 1:00, 2:00, magugutom kayo. Mapapa-order kayo ng fast food. Paano? Pag kulang sa tulog, gagawin ng katawan, pagod ang katawan. Kailangan ng pagkain. Pero kung mahaba ang tulog mo, 8 hours, 9 hours ang tulog mo, hindi ka kumakain, tulog ka. Di ba? So, less stress maganda rin. Kung mababa ang stress mo, mababa cortisol level, hindi ka rin magugutom. Pero pag stress ka, galit ka, emotional ka, nagugutom ka, di ba? Stress eh. Stress eating yan eh. Malungkot, di ba? Kailangan kumain ng ice cream, di ba? Stress eating. So, na-stress, emotional eating. Yan, iwasan. Stress eating, sapat na tulog. Okay? So, final tips natin, tubig, di ba? Sabi ko, maganda to. Apples, bananas. And, sa pagkain, merong breakfast, lunch, and dinner, di ba? Ganito ang style. Ang pwede mong bawasan talaga dyan, yung breakfast, di mo pwede bawasan eh. Kailangan ka kumain ng breakfast, kundi manghihina ka buong araw, wala ka magagawa. So breakfast, medyo marami, total may exercise mo naman. Lunch, pwede ka pa rin kumain, may exercise mo naman. Pero yung dinner, yung hapunan, yung panggabi na kakainin mo, yun ang pinakakonti. Kahit pareho ang dami ng kinain mo ng morning, lunch, dinner, pero pag yung pagkain mo sa dinner mo kinain lahat, mas tumataba. Pero kung yung bulk, yung dami ng kakainin mo, kainin mo sa umaga, sa almusal at tanghalian, mas hindi tumataba. Bakit? Pag breakfast and lunch ka kumain, syempre busog ka, gusto mo maglakad, gusto mo mag-exercise, may energy ka eh. Pero pag gabi na, 7:00 na ng gabi, kakain ka ng marami, matutulog ka na eh. So, pag natulog ka, doon maiimbak yung taba. So, yung dinner ang babawasan para pag huling dinner mo, 7 p.m., yung susunod na kain mo, next day na. Doon tayo makakatipid. Okay? Sana nakatulong to para mabawasan ang timbang natin. Unti-unti, bawasan natin. Hopefully, like kung sanay kayo sa 2 cups of rice, gawin 1 cup. Pag 1 cup, gawin half cup. Ang hirap talaga. Challenge talaga magpapayat. So, imbis na ito pa, meron pa isang psychology eh.
Imbis na iisipin mo yung ilang galon ng ice cream na gusto mo kainin, di ba? Ilang galon ng chocolate ice cream na gusto mo kainin. Isipin mo na lang ganito, ilang galon ng chocolate ice cream ang hindi mo kinain. Di ba? Ang hindi mo kinain. Sabihin, nandyan yung ice cream, hindi mo kinain eh. So next day, ikaw hindi ka kumain. Lahat sila kumain. Next day, dapat masaya ka. Bakit? Kasi hindi mo siya kinain eh, hindi ka tumaba eh. Lahat ng kapatid mo, kaibigan mo, inubos nila yon. So maghihirap sila doon. Ang hirap tanggalin eh. Ang hirap tanggalin yung kailangan maglakad ka pa ng 5 kilometro, ilan lang mababawas mo. So pwede mo isipin na yung mga bagay na masasarap na hindi mo kinain, yun ang magiging accomplishment mo para pumayat. Good luck po. Salamat. Share po natin sa ating kaibigan. God bless.